pagkakataon ay sobrang kapit natin sa mga bagay na meron tayo. Trabaho, pera, bahay, mga plano o maging ang ating sariling kakayahan. Pero sa Leviticus 25, pinaalalahanan tayo ng Diyos tungkol sa Sabbath year at sa Year of Jubilee. Sa bawat ikapitong taon ay magpapahinga ang lupa at sa Jubilee ay ibinabalik ang mga lupain at pinalalaya ang mga alipin. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na maalala ng kanyang bayan na siya ang tunay na may-ari ng lahat. Minsan natatakot tayong magpahinga o magsuko ng kontrol dahil iniisip nating baka mawalan tayo. Ngunit ipinapakita ng Diyos na ang ating seguridad ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan kundi sa kanyang katapatan. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagsusustento, at ang Diyos ang nagbabalik ng pag-asa. Kapag kinikilala natin na ang lahat ay pag-aari niya, natututo tayong mamuhay ng may pagtitiwala, pagpapakumbaba at bukas na kamay. Ang lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos at tayo ay mga katiwala lamang. Hindi tayo ang tunay na may-ari ng ating buhay, panahon, talento, o ari-arian. Lahat ng ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Tatanggapin ko na ang hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Kapag isinuko natin ang ating pag-aalala sa Diyos, mas nararanasan natin ang kanyang kapayapaan. Ang pagtitiwala ay mas mahalaga kaysa sa sobrang pagkapit. Magtitiwala ako na ang Diyos ang aking tagapagtustos at hindi niya ako pababayaan. Kahit may mga panahon ng paghihintay, kakulangan o pagbabago, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang kanyang probisyon ay laging sapat sa tamang panahon. Ang Jubilee ay larawan ng kalayaan, pagpapanumbalik at bagong simula. Ganon din ang ginawa ni Kristo para sa atin. Pinalaya tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan at binigyan ng bagong buhay. Kapag nasa Kanya tayo, may pag-asa tayong magsimulang muli. Hindi nasusukat ang halaga mo sa dami ng iyong pag-aari o sa iyong tagumpay. Ang iyong tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Mayroon bang bagay na sobrang hinihigpitan mong hawakan ngayon? Isuko mo ito sa Panginoon. Hayaan mong siya ang mamahala. Kapag ibinigay natin ang kontrol sa Diyos, mas makikita natin ang kanyang katapatan sa ating buhay. Let us pray. Ama, salamat dahil ikaw ang tunay na may-ari ng aking buhay at ng lahat ng mayroon ako. Turuan mo akong maging mabuting katiwala at huwag umasa sa sarili kong lakas. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong probisyon at mamuhay ng may bukas na puso at kamay. Maraming salamat sa kalayaan at bagong buhay na mayroon ako kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagninilay sa Leviticus 25. Naway paalalahanan tayo ng salita ng Diyos na ang tunay na seguridad ay hindi na sa ating pag-aari, kundi na sa Panginoon na tapat magpakailanman. Hanggang sa muli, patuloy nating know ang katotohanan ng salita ng Diyos, accept ito ng buong puso, at trust ang Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. God bless you at tandaan, ang lahat ay mula sa Diyos,
para sa Diyos, at sa Diyos lamang ang lahat ng kalwalatian. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.